Mahilig ka ba sa mga Korean? In this video, isi-share ko sa inyo kung paanong lulutuin ang bibimbap na gagawin na ngayon ni Commander. So, isasabihin sa inyo step by step kung paanong itong gagawin para meron kayong idea kung paanong gawin ang Korean na bibimbap. Kaya stay tuned! Annyeonghaseyo! Nagulat kayo, no? So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga ingredients muna na sinabi ng asawa ko na ingredient ng bibimbap. So, mag-start tayo sa... Pakita mo, Daddy. Meron tayo ditong toge. Pero mamaya, ilalagay ko muna yan sa mainit na tubig. Kung sabaga parang i-blanch lang natin. And may naka-blanch na rin ako na shiitake mushroom. So, important yan. Dahil wala akong spinach, ang nire-relieve ko is the cabbage. Pwede yan. Kasi any vegetables naman kasi yung bibimbap. Then we have cucumber and carrots. So, julienne lang yung gagawin yung cut. And of course, meron tayo ditong ground beef. Fresh katay po yan. And sa ground beef natin, naglagay ako dyan ng 1 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of sesame oil, and then 1/4 teaspoon of minced garlic. Kung makikita nyo po, may minced garlic. So, minarinate ko lang yan at least 1 hour prior natin lutuin. And meron din tayo nakaprepare na kimchi. Actually, marunong din akong gumawa ng homemade kimchi. Kaso, mahal ngayon yung cabbage eh. So, bumili na lang ako nakapack. So, yan. Kimchi. Important din yan. And meron din tayong sesame seed. Ito-toast ko yan later para pan-toppings. And, ang pinaka-important is yung gochujang na pang bibimbap. Actually, free to sa Mr. Kimbap. So, kinuha lang ng asawa ko. And kaya may egg, pakita mo, B, kasi gagawin ko yan mami ang fried egg. So, in addition of that, total nag-bibimbap na rin tayo. So, nag-prepare din ako. Bumili ko ng isang samyang na ramen. Spicy, kasi mahilig kaming mag-asawa sa spicy. So, dahil meron tayong bibimbap, of course, may rice yon. Niluluto pa lang namin yung rice. Sa ramen, lalagyan natin ng make it something na special din. So, may tofu, may toge, meron din tayong mushroom, shiitake mushroom, and cabbage para healthy din. So, yon. Ito lang muna, guys, yung ingredients. So, yon. Ano guys, meron ba kayong natutunan kay Commander? Si Commander Chef? Actually, kaya bigla kaming nagluto ng bibimbap. Actually, si Commander pa na magluluto ng bibimbap kasi nakita kasi sa dun sa aking reels kung saan kami tinreat ni Ate Dayday. And FYI, ang bibimbap ay isang Korean food which is healthy. Diba? Kasi siya puro siya gulay. Tapos konting konting meat. Diba? So talagang siya, this is considered as a healthy food. At yun ang laging kinakain ng aking mga siblings. O yung si ate ko at si mother. So, yun ang lagi nila kinakain. Kaya, ngayong araw na to, syempre, kung saan makakatipid, di ba? Kaya kami na lang nagluto. Kaya, ito guys, at maya-maya, makikita nyo na yung na piniprepare ni Commander ang kanyang bibimbap na version. Kaya, stay tuned! So guys, welcome ulit sa aking kitchen. So ngayon, ang nakalimutan, may 2 pan na kong ni-ready. Ito, isusutay lang natin yung ground beef. Ang nakalimutan ko rin palang sabihin sa inyo na kailangan din siya ng 1 teaspoon lang. 1 teaspoon na brown sugar. No? So ulitin natin. So meron tayong 100 grams na ground beef, 1 tablespoon of sesame oil, 1 tablespoon of soy sauce,
1/4 teaspoon of garlic, minced garlic, and 1 teaspoon of brown sugar. So, ngayon, lagay lang natin sa dito. So, yan na lang natin yan. So, saute lang natin yan, guys. So, sayang, fresh. Ayan. Ayan, no? Mabango siya. So, yan lang yung marination ng ating ground beef, diba? You can make your own bibimbap at home. Mabango because of the sesame oil. Diba? So, at is lang natin. Tapos, dito sa kabilang side, kung makikita nyo, may prepare na akong 2 and 1/4 cup of water para sa ating samyang. So, ako kasi, usually, di ko na inaantay na kumulo pa yung tubig. Pero, ginagawa ko lang dyan, napakadali. Kaya nga instant, pinagsasama-sama ko na talaga yung ingredients. So, yung powder niya, samyang spicy, and then yung flakes niya. So, nailagay na rin natin yung flakes. And of course, lalagay natin yung ating mga vegetables. So, important pa rin na kahit instant yan, ilagay tayo ng gulay. So, yung tofu, ipalibot lang natin. Yan, may konting egg pa akong nakuha. Yan. I-mix na lang natin yan later. So, mix-mix na lang. Hanggang kumulo siya. Para maluto din yung gulay habang kumukulo. So, yun po. So, balik tayo dito. Yan. And, mamaya, ito po yung toppings ng ating bibimbap. And guys, I want to say thank you sa 43 subscriber na meron ako ngayon sa Masayahin Kusinera. And don't forget to subscribe the Masayahin Kusinera sa YouTube channel. And of course, umorder kayo dito sa Cravings by C. Search nyo lang po to sa Facebook. And of course, sa Instagram, ang KAM Dishes. So lahat po yun ng mga niluluto namin is makikita nyo po sa tatlong social media na nabanggit ko. And sa recipe naman ng ating bibimbap at ng ating ramen, so ililista ko po yan dito sa ating YouTube channel. So sana po yung mga nag-subscribe, may matutunan po kayo sa aking mga niluluto. Sama mo na yung KM Dishes na Facebook page. Ayun, meron na rin po palang KAM Dishes na Facebook page. So, yan, habang nagluluto tayo, nag-a-advertise tayo, no? So, ayan, kung makikita nyo, naluluto na yung ground beef. And ito namang ating mix-mix na lang natin yan later. So, hindi pa siya, o, yan. At least may gulay pa rin ang ating ramyun. Yan, ang ating, ramen. Ayan. And ngayon, guys, kumukulo na yung ating ramyun. So, patayin ko na rin muna siya. At magpe-plating na tayo ng bibimbap. So, guys, kung makikita nyo, lahat ng prepare natin is na-blanch ko na. So, ibig sabihin, isa-set na lang natin siya sa ating plate. So, sample, itong unang plate. So, lalagyan muna natin ng toge. Yan, sa side. So, sa bowl ako nag-setting. And then, itong ating carrots. Sa side din. Ayan. And ang ating cucumber. Ayan. Para makulay ang buhay. Ayan. Tapos, ang ating cabbage. Dito natin lagay. Para balance ang color. Ang ating kimchi. O, diba? Ang taray, may kimchi. Yan yung magpapasarap din kasi. Yung kimchi. And then, lagay na rin natin yung shiitake mushroom, para balance yung kulay. And then, na-blanch ko rin na itong shiitake mushroom. And, of course, ang ating ground beef. So, ito, pwede na rin natin itong lagay sa side, no? Yan. Para imimix na lang yan later. So, mapapansin nyo, overloaded na. And then, of course, meron tayong sesame oil. This is optional if gusto nyo panlagyan yung nyo. Pero ito, pinch lang, para magka-flavor lang. Parang lang. And then, ang ating egg. So, yung bibigay ko sa husband ko itong malasado para maganda-ganda yung kanyang egg.
Ready na rin yung pang spoon kasi namin for soup. So, sana hindi mag-break. Huwag sana mag-break kasi siya yung magbe-break niyan. Yan. And then, of course, after niyan, meron din tayo sesame. Yan. Okay. Yan ang presentation. And, kakain siya with the kimbap. Ayan. Kimbap niya yan. Naka-prepare na. So guys, nakita nyo, ito na yung finished product ng ating bibimbap. Napakaganda, ang ganda ng kulay. And of course, mamaya, imimix yan ng asawa ko with gochujang na sauce. And of course, yung ating ramen na look ko, so sobrang healthy din yan. And dito ko na nilagay sa hindi ko na sinalin. Dito na lang kami mag-share mamaya. So, yan guys. So, thank you sa lahat. And yung asawa ko na yung titikim ng ating bibimbap. Huhusgahan niya na ang aking bibimbap. Ika nga, sabi nga niya, ito yung kinain nila sa Mr. Kimbap. So, ginaya ko lang. So, yun guys. So, I hope you enjoy the video and gawin niyo to sa bahay niyo. Kaya nga, nilalagay ko sa aking description ng ingredients. So, you can make your own Korean dishes at home. Simple lang, di ba? Hindi naman kailangan mamahalin yung ingredients natin. So, yun. And, back to you, ang aking vlogger na asawa. Okay guys, at ako ay excited. Ito ang presentation ng Korean bibimbap. Ayan. Ngayon ay ito pala guys, ituturo ko sa iyo kung paano gawin ng bibimbap. Kasi nung unang kumain ng bibimbap, hindi ko alam kung paano. Kagad ko na kinain, hindi. Ang gagawin nyo guys para magiging masarap ito, i-mix muna to. Yan, ito guys ha. Ito commander, pakita mo tong paano ayan commander. Yan, imimix yan. Yan. Yun ang turo sa akin, Commander. Sabi ko nung una, ba't ba hindi masarap yung bibimbap? Sabi ni Commander, hindi mo kasi minix eh. Yan. Kaya, lessons learned. Imimix mo yan. Pagkakain ka ng bibimbap, ay imimix mo muna yan. O, yan. Isama mo na yung red. Ayan. Pag na-mix na yan, Yung red din. ito yung magpapasarap. Kasi si Namado at saka si Ate Dayday, hindi sila mahilig sa manghang. Yan. Ito yung nagpapasarap. Kaya nung natikman ko ba, ang sarap nito. Yan. Yan naman dito. Yan. Yan. Ito yung magpapasarap sa bibimbap. Ano, wedding na rin yun? Hindi mo naman gusto. Ito, yan. Tapos, mix natin ulit. Tikiman time! Okay. Tikiman natin. Pwede yung spoon. Spoon na lang gamitin ko guys kasi Yan. Actually, kaya nung simula na halo ko na yan, biglang sumarap. Ayan. Medyo kinakabahan na si Commander Chef. Tingnan natin. Okay siya. Kaya mas magkandagdagan natin ng konting Kasi ako, mahilig ako sa spicy ng Commander. Kaya lahat ng ito, itong tawag to? Gochujang sauce. Sa akin binigay ni Namada at si Ate Dayday kasi di sila mahilig sa manghang. Hindi nila alam yun ang magpapasarap. Sarap. Okay na okay. Okay na ito ni Commander. Magbabay ka na, gutom na ako.
Try natin to. Ito, ano? Marami. Ramyun. Masarap siya. Okay guys, at dito lang magtatapos. As si Commander, gutom na. Maraming salamat sa panonood. Hope this video finds helpful to you. At kung gusto nyo masubaybayan tong katulad mga dish, iba't ibang mga dish na gusto nyo matutunan, like us on our Facebook page, KM Dishes. Okay guys, at dito na tayo magtatapos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Buyers!